Ikalabinlimang kabanata. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Fariseo at gayon din ang mga iskriba ay nangagbubulong-bulungan na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masusumpungan? At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagtuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaningas ng 1 ilawan at wawalisin ang bahay at hahanaping masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya? At pagka nasumpungan niya ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na sinasabi, makipagtuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may 1 tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Tatapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Natapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Natapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay, at mga panyapak ang kanyang mga paa, at kunin ninyo ang pinatabang guya, at inyong patayin, at tayo'y magsikain at mangagkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanyang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan.